Rika versus Mahoraga. Ito ang matchup na gustong-gusto talagang malaman ng mga fans sa kung sino nga ba mananalo sa dalawa kung sakaling maglalaban sila. Ang Queen of Curses nga ba o ang pinakamalakas na Shikigami sa 10 Shadows technique. Kaya naman sa videong to ay alamin natin at i-analyze ang mga possible scenarios kung sakaling maglalaban sila. Iisa-isay nating ipapaliwanag ang kanilang abilities and capabilities, ang kanilang weaknesses at ang kanilang advantage sa laban. But before we begin, gusto ko lang ipaalam na ang videong to naglalaman po ng spoilers from the manga. Kaya with that being said, ay simulan na natin. To start off, ay sisimulan natin dito sa pinakamalakas na Shikigami ng 10 Shadows na si 800 Sword Divergent Sila, Divine General Mahoraga. Gaano nga ba kalakas si Mahoraga? Well, we all know na si Mahoraga ang sinasabing ang treasure o alas ng Zenin clan dahil sa napaka-broken itong ability. At yan ay yung ability na kaya makapag-adapt sa kahit anong phenomena. Ang kanyang pag-a-adapt ay di lang limitado as a defense mechanism, kundi ang adaptation ay ginagamit niya rin bilang pang-opensa. Unahin muna natin ang kanyang adaptation as a defense mechanism. Bilang depensa ay once na ma-experience na nito ang isang klase ng attack na di tumapos sa kanya, ay the second time na aatakihin siya ng same type of attack ay di na ito tatalab sa kanya. Bukod pa dyan, ang kanyang pag-a-adapt sa mga atake ay di lang din nakatarget sa isang specific type of attack, kundi na-a-adapt niya rin mismo kung ano talaga ang nature ng isang atake. Tulad na lang sa kanyang pag-adapt sa Cleave at Dismantle Sukuna na kahit magkaiba sa ng epekto ng Cleave at Dismantle, ay dahil sa same lang naman ang nature ng Cleave sa Dismantle na both slashing attacks, ay dahil dito ay nung ginamitan ni Sukuna ng Cleave si Mahoraga ay di na ito tumalab after experiencing Dismantle first. Pagdating naman sa adaptation ng Mahoraga bilang opensa, ay kapag umaatake ito sa kalaban mga kaibigan, ay kung sakali mang di tatalab ang kanyang naunang atake, ay the moment na nakapag-adapt na siya sa kakayahan ng kalaban, ay ang second time nitong atake ay mas nagiging effective na. Tulad sa kanyang ginawa noon kay Gojo na kahit nagawa na niyang mabypass ang infinity nito, ay dahil sa patuloy pa rin ang kanyang adaptation, ay dito nakabuo si Mahoraga ng isa pang mas epektibong atake na di na kaya pang i-block ni Gojo. Kaya ang kanyang adaptation ay napaka-broken talaga. Bukod dyan, pagdating naman sa physical strength, ay kaya rin ni Mahoraga makipagsabayan sa mga pinakamalakas sa series. Tumatangki rin ito ng mga Black Flash na galing pa kay Gojo. Sa speed naman ay nagagawa rin ito makipagsabayan kay Sukuna at Gojo kasi constantly nag-a-adapt nga ito. Kaya dahil sa adaptation ay napapa-enhance tuloy nito ang kanyang depensa, opensa at iba pang attributes. Isama mo pa ang kanyang Sword of Extermination na may naka-imbute na positive energy na isang espada na may kakayahang mag-one-shot mga kaibigan sa mga cursed spirit. Na ayon pa kay Sukuna na nung inatake raw siya noon gamit ang espada, ay kung isa pa lang daw siyang cursed spirit ay masasabi niyang kaya raw talaga siyang tapusin ng ataking yon. Ganyan kalakas si Mahoraga mga kaibigan, ang tanging weakness lamang nito ay ang mga atake na kayang mag-one-shot sa kanya. Kaya mas mainam na ang haharap sa kanya ay may iba-iba talagang techniques na kaya siyang i-one-shot tulad sa ginawa ni Sukuna noon na nung nakapag-adapt na ito sa kanyang mga slashing attacks, ay kaagad niyang inatake si Mahoraga ng isang technique na may different nature na hindi pa nito na-adapt. Isang technique na kayang mag-one-shot sa kanya. Kaya naman kung ang isang sorcerer o kalaban nitong Mahoraga ay walang isang destructive attack na kayang mag-one-shot sa kanya, ay panigurado ay patuloy lang ito mag-a-adapt sa mga atake na eventually tatapos sa kalaban nito. So para sa akin ay kung makakaharap niya si Rika, ay ang nakikita kong atake na tatapos kay Rika ay ang paggamit ni Mahoraga sa kanyang Sword of Extermination. Since ang espadang to ay isang napakalakas na weapon na pangtapat sa mga cursed spirit. At alam naman natin na ang positive energy o reverse curse technique ay isang weakness talaga ng cursed spirit. Also when it comes naman sa combat ay masabi kong kaya ni Mahoraga makipagsabayan sa mga galaw ni Rika at kaya rin itong tumangke sa mga physical attack ni Rika tulad ng mga suntok mga kaibigan. However, it doesn't mean natalo na talaga si Rika dito. Dahil bagamat kung titignan natin na medyo may advantage nga si Mahoraga dahil sa kanyang Sword of Extermination at sa kanyang adaptation technique, ay masasabi ko rin na kayang-kayang tapusin ni Rika itong si Mahoraga. Kaya naman ngayon ay pag-uusapan naman natin si Rika. Si Rika ay isang special grade vengeful cursed spirit na ang lakas ay hindi talaga mapagkakaila in terms of pure destructive potential. To the point na linilabeled na talaga siya noong isang threat para sa mga Jujutsu higher-ups na kung saan ay hindi nga sila sigurado noon sa kung kaya ba raw ni Gojo pigilan ang isang fully manifested form na Rika. Kaya naman ang threat level nito at lakas na pinoposes nitong Rika ay ang siyang naging dahilan sa kung bakit tinawag siyang The Queen of Curses. At kilala rin siya sa pagkakaroon ng di masukat-sukat na curse energy. Now, may dalawang forms si Rika. Sa kanyang base form ay nagpapakita na ito ng immense curse energy at may lakas na kayang pumigil sa isang Yuji Itadori na isa sa may pambihirang raw strength sa series. However, kung sa kanyang base form ay masabi nating mahina pa rin siya kumpara kay Mahoraga. Kasi nga in this form ay hindi siya capable sa pag-release ng malalakas na atake na kayang mag-one-shot kay Mahoraga. Even though ang physical strength nito sa base form pa lamang ay considered ng malakas. Kaya na may dito na natin pag-uusapan ng isa pang form na Rika na ang fully manifested form na Rika.
First of all, ang fully manifested form nito ay lumalabas lamang sa tuwing sinusuot ni Yuta ang kanyang singsing. At sa ngayon ay di pa natin alam at di pa kinumpirma kung kaya ba ni Rikang gumamit ng copied curse technique kahit wala si Yuta. Kasi never pa natin nakita si Rika na gumamit ng copied curse technique na wala si Yuta. At dahil Rika versus Mahoraga ang video natin ngayon mga kaibigan, ay i-exclude natin si Yuta dito. At magbabase na lang tayo sa raw power ng fully manifested form na Rika. So pagdating sa form na to mga kaibigan, ay alam naman natin na ang physical strength, speed at lahat ng kanyang attributes ay nai-upgrade na. Nasabi ko na equal na kay Mahoraga. Pero ang nagpapalakas sa kanya in this form ay ang kakayahan nitong mag-release ng isang napakalakas na Curse Energy Blast na tumapos sa Suguru Geto noon nung ginamit niya ang kanyang Maximum Uzumaki. Na sa palagay ko ay sapat na ang attacking to upang ma-one-shot si Mahoraga. Kaya naman kahit vulnerable pa rin si Rika sa Sword of Extermination, even sa kanyang fully manifested form ay may chance pa rin siyang manalo kay Mahoraga kung iiwasan niya lang ang mga atake nito at kung makakapag-land siya ng isang direct hit gamit ang Curse Energy Blast. Other than Curse Energy Blast, ay masasabi kong mga malalakas na suntok lang talaga ang may tatapat niya kay Mahoraga. Pero kung sakali mang later on sa manga ay may bubunyag na kaya rin pala ni Rikang gamitin ang mga nakopyang curse technique, ay sa tingin ko na mas mataas ang kanyang chance ang manalo kay Mahoraga dahil sa kanyang iba't ibang techniques na pwede niyang gamiting pang combo upang makapag-land ng isang atake na kayang mag one shot sa Shikigami. So in conclusion mga kaibigan, ay ang matchup na ito ay nagdedepende na lang talaga sa kung sino ang unang makakapag-land ng pangmalakasang atake. Para kay Mahoraga ay mananalo siya kung matatamaan niya si Rika ng isang fatal hit gamit ang kanyang espada. Kasi sigurado naman ako na kung mga galos lang o kung hindi isang fatal wound ang matatanggap ni Rika mula sa Sword of Extermination, ay masasabi ko na di kaya ni Mahoragang patayin itong si Rika. However, medyo challenging lang ito para kay Mahoraga dahil kinakailangan pa niyang lumapit kay Rika. Dito naman kay Rika ay mananalo lamang siya kung matatamaan niya si Mahoraga ng isang direct hit mula sa kanyang Curse Energy Blast. Though challenging din ito mga kaibigan para kay Rika sapagkat medyo nagtitake time pa ang paggawa ng isang pangmalakasang Curse Energy Blast. Bukod dyan ay habang nagcha-charge ay kailangan niya ring i-maintain ang kanyang distance kay Mahoraga upang hindi siya matamaan sa Sword of Extermination. Kaya sa matchup na to ay I'd say nasa 65-35. 65% na mananalo si Mahoraga, 35% naman na mananalo si Rika. Kasi kung challenging ang paglapit ni Mahoraga bago makapag-land ng hit, ay mas challenging sa parte ni Rika ang pag-charge ng Curse Energy Blast while maintaining distance kay Mahoraga. Pero kung sakaling nga mga kaibigan na makakagamit si Rika ng mga copied curse technique, ay 100% sigurado kung mananalo talaga siya sa matchup na to. So yan mga kaibigan, masasabi kong maaaring magiging konklusyon sa laban ng Rika versus Mahoraga. Pero siguro ay mapapatanong kayo na how about fully manifested from Rika kasama si Yuta laban naman sa full power Sukuna? Sa tingin nyo ba na easy win lang ito para kay Sukuna? Well, paano kung sasabihin kong may tsansa na mananalo si Yuta sa matchup na to? At yan ang ating pag-uusapan sa susunod nating video mga kaibigan. Kaya naman kung gusto nyo ang ating video ay kinagit a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video.